Hi vlog! Welcome to my guys! Tara't, samahan niyo akong magluto ng pansit canton. Ito pala ang mga ingredients na gagamitin ko. Syempre, hindi mawawala ang bawang at sibuyas, carrots at shrimp. Instead of cabbage ang ilalagay, bok choy ang inilagay ko. At dahil nahiwa ko na lahat ng mga ingredients, magi-start na ako maggisa. Syempre, mauuna ang sibuyas, tapos ang bawang at hihintayin ito maging golden brown. At imekos-mekos natin ito ng mabuti hanggang maging golden brown. Alam niyo ba, nung nasa Pilipinas ako, may tao na may favorite sa luto ko na ito. Sino kaya yon? At inilagay ko na ang carrots at inihalo-halo ko ito para ito ay maprito. At minekos-mekos muna ito ni Insan. After na mekos-mekos ni Insan, naglagay na ako ng oyster sauce. Ito ang magsisilbing lasa ng ating pansit canton, pero it's up to you pa rin po kung paano the way kayo magluto ng pansit canton. Ako po kasi piniprito ko muna yung carrots para may lutong pa po kapag kakainin mo. At mas masarap po sana kung may itlog na pugo. Kaso wala pong mabilhan ng mga itlog na pugo dito sa mga store dito. Yung mga ingredient na meron na lang tayo, kaya wag na tayong maghanap ng wala. Comment down below kung sino na ang nakatikim na ng luto ko na ito. Masarap po ba? Fast forward, nailagay ko na po ang shrimp at tinalo-halo ko lang ito at nilagyan ko na po ng tubig. At hintayin lang po natin itong kumulo at naglagay po ako ng 5,000 na black pepper. At inihalo-halo ko ito ng mabuti. At nang ito ay kumulo na, inilagay ko na ang canton noodles. Mabilis ang pagluluto ng po ito. Siguro mga less than 15 minutes tapos na po ako magluto. After kong mailagay ang canton noodles, inihalo-halo ko lang itong mabuti para maluto ang canton noodles. Hindi naman po kasi madami ang canton noodles na inilagay ko, kaya nagtansya na lang po ako ng tubig na inilagay. Tinansya ko po ang nilagay ko para maluto po ng maayos ang noodles. At inihalo-halo ko ito ng maayos para mag-combine ng lasa at maluto ng maayos ang noodles. Hindi na po ako naglagay ng asin or kahit anong pampalasa. Yung oyster sauce lang po sapat na. Fast forward at inilagay ko na po ang bok choy. Mukha po yung pechay. Pero bok choy po yan. Masarap po yan. Parang Korean pechay po yata yan. At inihalo-halo ko lang po ng mabuti para maluto po ang bok choy. Gusto ko po kasi half cook lang ang pagkaluto ng bok choy. At malapit na po itong maluto. Takam na takam ka na, Disney Princess. Konting tiis na lang, matitikman mo rin yan. Ikaw lang naman yung kakain yan. Disney Princess nyo, may paipit-ipit pa ng labing nalalaman. Mukhang gutom na yarn. At syempre, hindi mawawala ang bell pepper. Hinuhuli ko po talaga para malutong pa siya pagkakainin ko. At ito na ang finished product ng pansit canton ala Disney Princess. Hala, ikaw niyan, nag-crave ka. Ano pang hinihintay mo? Magluto ka na. Uy, ikaw, kanina ka pa nanonood ng vlog ko, hindi ka pa nag-like at hindi ka pa nag-share. Let's go! Taste test na tayo. Gutom na ang Disney Princess nyo. At syempre, dapat may kalamansi para masarap. At ihalo natin ng mabuti. Sa itsura pa lang, mukhang masarap na. At masarap siyang kainin kapag bagong luto, yung may pausok-usok pa. Kaya first bite, ang sarap. Nanlaki ang mata sa sarap. Hanggang dito na lang mga guys. Kakain muna ang Disney Princess nyo. Gutom na. Mga lucky sharer, don't forget to share. Baka ikaw nang mabunot. At hanggang dito na lang po ang vlog ko. Maraming salamat po sa mga nagsishare at nagsusupport ng mga vlog ko. Don't forget to like, comment, and share. And don't forget to follow. Thank you. God bless and everything. Bye-bye.